porket kayo yung nagbigay ng kapital ay kayo yung may say kung saan pupunta yung profit. Parang ganito, mas malaki pa nga nakukuha na sa kita nung nangangapital kaysa dun sa nagtatrabaho. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Sa Islam, hindi naman ako Muslim. Pero sa Islam, ang turo ay kung sino ang mas nagtatrabaho, siya dapat yung mas nakakakuha ng kita. Okay, kung titignan natin yung mga sa inyo, sumusweldo ba ng tama? Di ba? Or ano lang, ano na to ha, bahala na kung pag may kita, meron. Pag wala, pasensya na. Gawin kaya sa trabaho nyo yan ngayon, anong gagawin nyo? Hindi nga ginagawa sa inyo, tapos ginagawa niya sa mga kamag-anak nyo. Kasi walang kita kasi tamad sila. Ganun ba yun? Babalik na ulit tayo dun na baka gusto ba nila ito talagang gawin? Di ba? Tsaka so itanong natin sila anong gusto nilang gawin, baka iba naman. Kung masaya na sila, hayaan natin sila. Di ba? Okay, huwag masyadong anuhin. Ayun. So, ano yung rule? At itinuro ko to kay Knowledge tsaka kay Albert kahapon. So, paano yung yung pagbi-business. Pag nagtatrabaho sila, ang una mong gagawin talaga, parang kayo din, di ba? Employees din kayo eh. Lalagay tayo ng performance indicators at responsibilities sa kanila at may sahod yon. Malugi ka man o hindi, kumita ka, may sahod sila. Ganyan. Kung hindi nila ma-meet yung performance, sibakin mo. Ganun yun. Di ba? Walang oo. May feelings talaga. Hindi po pwede, pero ganun yung mga kailangan mong gawin. Okay, tapos ganito yun, yung paghahati. Pag may kita, so for example, kumita kayo ng 1 milyong piso, no? In 1 year, no? Yung 40% niyan, yung 400,000, ibabalik dapat sa kumpanya, no? Para palakihin yung kumpanya. So that's the capitalization for growth ang tawag doon, no? Tapos yung 30%, yan yung paghahati-hatian ng mga nangapital. So for example, ikaw ay 50% binigay mo na kapital, 20% binigay mo na kapital, no? Doon sa 300,000, kukunin mo yung 50%, 150,000 yung sa iyo, yung 20% ng 360,000 yung sa iyo. Yung natitirang 30%, para yan sa mga employees. So ang gagawin naman, susumahin ilang oras lahat nagtrabaho. No? Tapos ilang porsyento yon sa kabuuang oras na nagtrabaho ang lahat. Kung ano yung porsyento, yun yung kukunin na porsyento sa 300,000, yun yung bahagi niya. Sir Vince, one question. Kasi dun sa formula ng 40, 30, 30, saan ko papasok doon yung provide ng operating expenses? Net income tayo yung pinag-uusapan natin, di ba? Net na. So lahat ng gastos dapat muna, ilabas mo muna. At kasama dyan ang gastos sa tamang pagpapasweldo sa mga kamag-anak ninyo. Kasama ng pasweldo. Kadugo nyo yan! Diba? Yun. So, yung sister namin gano'n, no? So, yung sister namin, gano'n siya, nagtatrabaho. So, sabi namin, okay, so tinanong ko, so magkanong sweldo mo? Ganyan. Tapos, ano pa siya na, pwede naman akong magsimula sa mababag. Ay, hindi. Mahirap yan. Magkakaroon pa kaming utang na loob sa'yo. Diba? Diba? So, sabi ko, etong position na to, itong gagawin mo na to, pag magtatrabaho ka sa labas, magkano yung susweldohin mo? Yun yung bibigay namin na sweldo sa iyo. Okay? Bunso ito namin, no? 10 years yung gap namin. Ako yung sinundan niya. So, 50, 48, 46. Tapos, 36 years old siya. Yung ito. So, kami yung nangapital. Kaming tatlo. Alam niyo na kung sinong pinakamalaking kapital. Okay, diba? Tapos, siya, wala. Wala siyang kapital. So, sabi ko sa kanya, okay, sa sweldo mo,
Kasi yung ano no, meron siyang share dun sa 30% doon sa mga nagtatrabaho kasi empleyado siya. May sweldo pa siya. Okay? Tapos pero wala siyang ano dito, wala siyang share dito. Pero sabi ko, siyempre naman gusto mong maging parte dito, 'di ba? Na maging shareholder din siya. So siya ngayon, yung sweldo niya, kunwari ang sweldo niya sa amin ay $7,000 per month. Yung 1,500 doon, every month, kinukuha, pambili ng shares para makaipon siya at magkaroon siya ng shares. Tapos, umpisa pa lang, pag-uusapan na, no? Na hanggang magkano ba yung pupwedeng share ng mga kapamilya, 'di ba? Kasi ang chika nila sa akin, hindi dahil ikaw yung pinakamayaman ay ikaw yung may pinakamadami, no? So sa akin ngayon malaki, no? Malaki. Pero ang goal namin kasi 4 kaming magkakapatid. So ang goal namin ay maging 25 yan. So ang nangyayari ngayon, malaki yung sa akin, so 50. Kunwari, 50 yung sa akin, maliit yung sa kanila, no? Binibili nung bunso naming kapatid yung shares ko para mapunta sa kanya hanggang sa maging 25. Yan. Ngayon. So, nasa inyo lahat yan kung paano kayo mag-uusap-usap. Diba? Nasagot ko ba yung tanong mo? Nakonsensya kayo? Pero ano siya, no? Sir, another question. Very ano siya, very real. Very real yan. Practical. Diyos ko ilang taon ko nang ginagawa tong ALSE. 2007 nagsimula. Magta 20 years na. Yung ganyang tanong ay hindi bago. Sabi ko ba yan? 20 years na ito pa rin yung tanong. W's, Lord. Sir, may tanong pa. Wait. Tapos meron din kaming family constitution. So may board kami, may board, no? So hindi po pwedeng dahil ikaw si mama at papa ay ako'y batas, no? Yung aming mga wala. Pagka nandun tayo sa board, pare-pareho tayo ng boses. Ang boto mo, equal din lang yan sa boto ko. Ganyan. 'Di ba? Tapos pag-uusapan na doon. Sa matters ng shares, dapat ilang porsyento yung may represent sa shares para ma-aproban yung isang proposal. So for example, sabi namin ay para isara yung kumpanya, dapat 70% ng shares ang magsasabi na isara na yung kumpanya. 50% ako. Kaya ko bang sabihin na isara na yan? Hindi. Dapat mangungumbinsi ako ng may 25 man lang dyan or something. Para maisara yung kumpanya. Ganon. So may mga ganong decisions, no? Mag-e-expand ba tayo? Ilang shares ng kumpanya ang magsasabi na tayo ay papayag na mag ganyan. Kayo yung bahala ng magtatalaga niya. Okay, may family constitution, may responsibility. Tapos, paano pag namatay ako? Mapapasa ba to sa mga anak ko? Sa mga anak? At kapag sila pumasok na, hanggang magkano yung kaya nilang dapat i-share? Ganon yung mga, baka gusto nyo yun yung gawin natin dito next time. Pagkatapos ng LSE session, ito yung gagawin natin, no? How to, make your family business work. Ano yung tanong mo? Kanina pa kita pinipigilan. Hindi, actually nasagot mo na kanina. Ayun naman pala. Hindi kasi, regarding doon sa sharing, kasi, like, example, hindi family naman, mga friends. Ito ba yung water ko? Hindi ko sir. Ito. Ayun eh. Okay. So, halimbawa, kung kayo lang mga magkakaibigan, mag-open kayo dito ng business as a shareholder. So, majority ba, yun nga, tulad ng kanina sabi mo, ang halimbawa, mag-share lang siya ng 10%, may karapatan siyang, yun yung sa lahat ng mga decision making. 10%. So, kung 10% siya, kaya dapat sa umpisa pa lang, pinag-uusapan nyo na ano yung mga
ano yung mga, i-anticipate nyo na, magsasara, mangungutang, gaganyan, no? Makikialam sa operations, mga ganon. So, at ilalagay na rin natin, lilinawin na rin natin kung, kunwari, ikaw ay investor dyan, no? So, saan ka ba dapat nakikialam? Hindi ka dapat nakikialam sa operations. May say ka sa board. So, dapat, meron kayong regular na board meeting. So kami, meron kaming monthly na board meeting, no, na magkakapatid. At yung bunso naming kapatid, may format na siya ng ire-report niya. At dahil ako ay finance, so tinuruan ko siya na, ito dapat, no? Ay, kuya, hindi ko kaya yan. Eh, hindi mag-hire tayo ng bookkeeper or ng ano para katulong na magpe-prepare. Ganon. Okay? Una pa lang maliwanag na yun. Yes. At hindi naman siya hindi naman natin, at hindi ninyo masasagot lahat sa umpisa. Kasi siyempre mag-i-evolve yan mag-i-evolve, diba? Kaya kailangan yun kailangan you are coming from a good place, nagmamahalan kayo, at kadugo mo yan, diba? Gusto nyong maging masaya lahat. So pag may magsasabi ng reklamo or something, ang iniisip namin ay, okay, so she's coming from a good place. Ito yung sinasabi niya, ganyan. So, yun. So, nurse yan, na dalawa. Actually, tatlo silang nurses. Yung isa nasa US, dalawa yung nasa Australia. So, yung isang kong kapatid, yung pangalawa namin, ay nakita niya na, yung kapatid ko may extra income kasi full-time siya sa amin. Pero kumukuha pa siya ng duty sa ibang mga hospital, ganyan. Tapos ang sabi niya, pwede din ba ako? Sabi namin, bakit hindi? Diba? Pero kung ano yung standard of work na ina-expect namin dun sa ibang mga tao, mga employees namin, yun din yung standards na expected sa kanila. Ganon. Ha? Okay, sige. Ano pa yung mga tanong ninyo kanina? Ano ang tanong mo? Update lang po. Update. Social media. Okay. Ano ang tanong mo? What's new mamaya? Yung retirement kung bibenta ang property sa Pilipinas. Okay. Para mag-alang ng country. Oo. Kasi may jubilation payment naman. May SS from there. Ang happy, di ba? Ulam na lang ng jowa. Why not? Kumain ka dito, talimbudo. Okay, so tinatanong niya sa akin, it really depends kung ano yung plano mo, Kasi kunwari niyan, sige. Si Marlon, ganun, di ba? Single, tapos naman tayo. Kanino napunta yung properties? Sa nanay. O sa'yo, saan mo pupunta? Bebenta ko na. Di ba? So, ano ba yung goal mo? Bakit yung properties ay hindi mo na kailangan? Kasi po para makapokus, halimbawa gusto ko mag-Dahlia music o choir, mag-service talaga sa community, learning hub, yung passion ko. Parang kung may mga ibang properties, hindi ako makapokus doon. Makapokus na ako. Oo, at saka yung sabi mo nga, at meron naman ako matatanggap na SSS at saka dito. Dito at doon. So, ang sagot ko dyan ay, yes, go na. Benta mo na. Saan yan? Oriental Mindoro. Oriental Mindoro. Sabi mo nga niya, parang ito naman talaga ang gusto kong gawin, mag-serve in the name of the Lord. Diba? Sabi niyo happy, di happy lang. Kaya nga. Oo. Kung yung mga itong properties na to ay makaka-stress pa sa akin, hindi ako makaka-focus, ibenta ko na. Mag-aaway pa. Oo, mag-aaway pa. Ayan. So, yung pera ngayon na makukuha mo dyan, in relation sa tanong ni Stoji, ilagay mo sa Pag-ibig MP2. Okay? Ilagay mo sa Pag-ibig MP2. May age limit ba, sir, sa MP2? Wala. Maski retired na? Maski retired na, okay na. So, ang gagawin, Ako sa SM sa Pilipinas. ay mag-open ka, kunwari, nabenta mo siya, ay
10 milyon. Yan, no? For example, mag-open ka ng 5 na accounts, no? Tapos ilalagay mo 2 million, 2 million, 2 million, 2 million, 2 million, 2 million lahat. Okay? Bakit? Para pag kinailangan mo siya, hindi mo kailangang i-terminate yung lahat. No? Kung nga rin, kailangan mo lang, ay, magpapakasal ako. Ano yung isa lang? O, 2 million lang, di ba? Hindi na ako gagastos sa kasal, ano? Siya ang magasto sa kasal. Hindi, ganun lang, yes. Kami yung dalawa, hindi namin alam yung MP2. So ano ba yun? Ano yun? At sa buong Pilipinas ba siya? Okay. Ang Pag-ibig MP2 ay ang savings program natin sa sa gobyerno, no? So ang minimum na bibigay natin doon ay 500 pesos to open the account. So, pwede kang magbigay regularly, pwede kang magbigay one time, ikaw ang bahala na magbigay, no? In the past 5 years ay nasa 7% parate yung dividend rate niya. Walang tax at 100% na secured ng government. So yun siya, no? So dati, napakadaling mag-open ng Pag-ibig MP2. Ngayon, mas mahirap na siya. Kailangan mo ng Philippine number. Kasi, na mobile number. Kailangan mo ng Philippine mobile number. Kasi ngayon, dati, nagtatanong na ha, pero tinatanong ni Miss Joji kung okay ba talaga yun. Okay na okay, no? So ako, a large part of my money sa MP2 na nakalagay, yung retirement fund ng kumpanya namin sa lahat ng mga employees, nilagay namin sa Pag-ibig MP2. Kasi nga, secure na, secure. No? Pero, ang dito lang ang pwede mag-apply ng MP2 or yung kahit sa atin? Lahat! Kung may signal sa buwan, pwede. Basta may signal ng Philippines na naman. Basta makaka-receive ka ng text message, pwede. So punta ka ng Jupiter, wala. Hindi pwede. Okay, kahit saan. Okay, go. Sir, meron daw next week sa Interfield yata. Sa Eurobase. Okay. Alas 2 hanggang alas 6 daw. So yun no. So yun yung sa yun yung sa Pag-ibig MP2. So kasi kami ay din kami no, partner kami ng Pag-ibig. So pinopromote namin 'yan. Pag magpa-member kayo sa CEPI, i-report ko ko mamaya. Pwede kayong mag-open, i-assist namin kayo sa Pag-ibig MP2. Magkano pesos? 500 na, Ray. Pesos. Kasi sabi ko lang Ano ba yung circumstances? Anyway, sige. So, yung ibang mga tanong, ano na lang ha? Kasi yung iba... May maximum daw ba sa Wala. Wala. 17 yung May 20 million daw. Kaya lang sir, di ba 5 years bago makuha? Pero pag may mangyari sa'yo, pwede mong i-terminate. Kaya okay Pero din. what I mean is, hindi siya, pwede ka lang maglagay. Pwede ka mag-withdraw. After 5 years mo pa siya Withdraw. May limit daw eh, that sir? May limit daw eh. Wala na. Hindi kayo nakikinig. Si Ray lang. Si Ray. Okay, wait. Kasi... Okay. So ito yung balita sa SEDPI, no? Okay. So yung SEDPI meron tayong 3 programa, no? So yung unang programa yung Usapang Pera. Yan yung lumalabas ako online, no, para magbigay ng Fed. Itong ginagawa natin, kasama pa rin naman to sa Usapang Pera. Then may SEDPI ka negosyo, ibigay ko to sa inyo. Huwag ka malala. Sige. So, yung SEDPI ka negosyo, tapos meron tayong SEDPI ka sosyo, no? So, yung SEDPI ka negosyo, ito yung mga tinutulungan natin na mga nano enterprises, ang tawag natin, mga sa kababaihan sa Mindanao. And then, binibigyan natin sila ng kapital, may pabahay tayo para sa kanila, yun yung programa ng kanegosyo.
Yung kasosyo naman ay para sa mga social investors, no? Katulad ni Connie, katulad ni Nolitz, katulad ni Albert. Sino pa yung mga social investors dito? Mayroon ako noon. So may tanong kung pwede bang dagdagan yun. Oo naman, syempre. Ipapaano kita. So apat lang, sila lang. So ikaw hindi pa? Oh, okay, sige. So ganito yan, ayan, ito yan. So, ito yung sa usapang pera natin, ano? So ito na yung mga followers natin. So sa YouTube, 556,000. Yeah. Pag inaad mo lahat, mga nasa 1.1 million lahat yung followers natin in various platforms. Okay. So from the social media at saka sa mga training na ganito, ang hope namin ay makamobilize ng social investments, no, from our audience. So kayo ngayon yan, so sana naman itong mga to mag-open, ha? Mag-open kayo. Ngayon mag-open. Okay? Okay. So ang target natin dito, mga OFWs, retirees, and micro-investors. So kayo yung mga magiging SEDPI kasosyo, no? So yung SEDPI kasosyo ngayon, pag nag-mobilize tayo ng investment sa inyo, yun yung pera na ginagamit para dun sa mga kanegosyo natin. Gets nyo na? So kayo ang kasosyo, tapos yung mga tinutulungan natin sa Pilipinas ay kanegosyo. Tawag naman, no? Okay. So ang example ng isang kasosyo ito, si Sir Ness, no? Isa siyang OFW sa Dubai. At gusto ko, pangarap ko to na sana kahit isa man lang sa bawat sa bawat batch ay ma-replicate si Sir Ness, no? So ano siya, OFW siya sa Dubai. So naging concierge siya sa hotel. Isa siyang naging events organizer. Noong 2017 nag-back for good, semi-retire. 2023 siya nag-full financial retirement. Okay? So ito si Sir Ness, pero hindi niyo maririnig, no? Pero nagbibigay lang siya ng testimonial niya sa amin, okay? So ito yung kanyang apartment na napatayo, no, sa Lawag, no? 8 unit na apartment. Oh. Ang mahalaga ay paano niya ito ginawa. So how did he do it? Okay? So siyempre, nung nagtrabaho si Sir Ness sa Dubai, nung kabataan, maliit naman ang sweldo. Parang nasa 30,000 nga lang yun yung sweldo niya. No? So how did he do it? So una, simple living talaga. Tapos, yan yung ginawa niya, save as much as he can. So, ang isa sa mga ginawa niya ay nag-save sa amin. No? Nag-save siya sa amin, no? 2002 to 2012, 10 taon yun, no? To buy the land para makabili siya ng lupa. Ang sinave niya sa amin ay 10,000 pesos per month. Okay? Kasi nagsisave din siya sa iba pa. No? Isa lang ang nagsisave din siya sa amin, 10,000. 120,000 yon per year. So kung 10 years yon, 120,000, 1.2 million, di ba? Pero may 7% on average na return sa amin. So, 1.6 million yung naging na-save niya. May 450,000 na earnings. So, natawa pa ako kay Sir Ness noon ay, kailangan na niyang bumili ng lupa. Sabi mo niya, nahihiya pa nga daw siyang mag-withdraw. Parang ganyan. Sabi, ba't ka naman mahihiya? Pera mo yan, di ba? So, binigay namin yung pera niya at nakabili na siya ng lupa. At doon niya na-realize na, ang happy pala nitong itong ginagawa na nag-isip. Tapos ang din kasi sa atin, nag-try ka na bang mag-withdraw? Hindi pa. Tapos kayo, nag-try na? Yes, sir. Tinatanong, di ba, kung ano yung reason bakit ka mag-withdraw? Tinatanong namin kung bakit ka mag-withdraw. Kasi, kung magsasabi na, ay kasi po, magbibinyag yung anak ko, ganyan. Pakikialaman ka namin. Hindi naman sa pakikialaman, sasabihin namin na, kailangan po ba talaga ganito kalaki yung withdraw natin para sa binyag ng Pero ikaw, anong sinabi mong reason? Wala na, sir. Pero kung pagkakasakit, ilalagay sa business, ganyan, okay yon, no? So may guidance ng kaunti, no? So yun. Itong si Sir Ness, nung mag-withdraw siya,
hindi ko alam kung maalala niyo pa ito, naalala niyo yung M-Goldex? Yung mga scam yan eh. So, nandito yun dati. Tapos nagsabi siya, tapos nung tinanong namin, ilalagay daw niya sa M-Goldex. So, gano'n talaga yung Tapos tinawagan namin siya na hindi sa inaano namin yung pera mo ay nandito talaga yan, pero yung M-Goldex ay scam yan, o ito yung mga patunay, ganyan. So, hindi niya withdraw. So, at least may guidance na gano'n, no, from us. Okay? So, yon. And then, so nung na-appreciate nga niya yon, after 10 years din, tumaas na rin yung sweldo niya. Tapos, ang sabi niya, Vince, gusto kong magpatayo ng apartment. So, tulungan mo ako kung paano, di ba? So, ang naging goal na namin, 2013 to 2016, nag-save naman siya para sa construction na nung apartment. Okay? So, 50,000 per month na yung sinave niya, no, at that point. So, 600,000 yun per year. So, kung 4 years, ay 2.4 million yun. May interest na 260,000. So, nasa 2.6 yung, yung na-save niya. So, noong 2016, nagpatayo na siya ng bahay, ng apartment. Tapos, habang pinapatayo, syempre, nagsisave pa siya ulit kasi medyo malaki yung kinailangan, no? So, nag-start na siya ng construction ng bahay. Tapos, yung high school friend niya, yung kinuha niyang contractor para makamura at sigurado sa quality, no? Tapos, yung one year, yung naging construction, 4 million yung construction cost. So, 2,660 yung savings. Tapos, kinontinue nang mag-save ng 600,000. Yung 740,000 ay winidraw niya sa iba pa niyang savings. Magaling mag-save si Sir Ness. No? So, yun yung niya. Okay. So, yung 4 million na yun ngayon, yan yung construction cost. Nung 2016, ang monthly rent ay 50,000 pesos. Yung units niya, walo yata na basta ganun, walo, tapos 50,000 yung kinikita every month. Yeah. So, pag i-divide mo yan, 80 months, no? Sa rental kasi, dapat within 100 months, mabawi mo yung construction cost. Within 100 months. So, kunwari, ang gagawin ko kaya ngayon kung paano, no? Sabihin nyo, ay gusto ko magparenta ng boarding house o magparenta ng kung ano man. Magkano yung construction cost? Kunwari, 1.2 million yan. Tapos, 2 kwarto yung napatayo mo, no? 2 butas. Okay? So, 1.2 million divided by 100, 12,000 yon. So, magkano yung rent dapat per unit? 6,000 dapat. Ang bilis, no? O, hindi nyo na yan. Di ba? Kasi inaral ko na. Okay, alam nyo ba yon? Refresh. Tapos galit na galit kayo sa mga kamag-anak. Hindi alam itong mga to. Di ba? Kasi itong mga ganito, hindi mo naman yan makikita on your own. Hindi mo yan masa-search ng madali. Di ba? It comes also with experience. So, 100 months yung target. So, yung sa kanya, 80 months. Mas maganda, mas pangit. Mas maganda kasi mas maaga niya nakuha, no? So yan yun, 2016. Okay? So 15% per annum yung return niya nung year na yon, no? Nung 2016. Okay? Okay. Tapos, nung 2025 na, ngayon, 2025, so tinanong ko siya, magkano na yung rent ngayon? 50,000 pa rin ba? Nung 2016, 50,000 per month. Tumataas ba ang rent o mababa? Tumataas. So, magkano na siya ngayon? 70,500 na per month. No? Okay? So, 57 months na mababawi. So, 21.15% per annum. Okay? So, yan yung sa rent. Ayaw nyo bang magkaganyan? Yes. So, yun. Actually, meron na, kukunin ko yung may... Wait lang. Shhh! Yung kwento ko kay Lanolitz kahapon na may 3 na actually na taga-LSE na ganyan na natulungan ko, no?
I think 2 sa Dubai, isa sa Singapore. Kunin ko yung mga pangalan nila para next time yun yung ilalagay ko dyan. So, yung sa akin, ang ginagawa ko rin, di ba paano maging successful? Ang kailangan mo, kaalaman. Di ba, alam niyo yan? Kaalaman, kakayahan, kakilala, at kapalaran. Di ba? So, di ba? Kailangan mong swertihin ka rin. Hindi po pwede yun eh. Oh, di ba? So, KKKK yan. So, kaalaman, kakayahan, at saka kakilala. So, sinishare ko itong mga ito, kaalaman, kakayahan, at saka kakilala. Actually, mostly kaalaman and kakilala. So, dito, yung aking contractor na, at hindi ako kumukuha ng commission sa kanya, no? Sinabihan ko rin si Reg kanina na, sige, ibigay mo sa akin yung mga information about your business at i-post ko sa website ko or sa feature natin. Nagsabi ba ako mamamisyon ako? Hindi. Kasi hindi ko naman kailangan. Diba? At ilalabas naman niya ako sa Toledo. Okay na yun. Tapos patabihin niya sa akin ng isang gwapo. Perfect! Ano na yun? Mag-book tayo. Ano yun? So, ganun. Yung contractor ko, ay i-refer ko rin sa inyo. Based sa experience ko at saka sa experience ng 3 ALSE na yon ay okay naman. Pero, historical performance does not ensure future performance ha. So, kayo pa rin yon yung mag-take ng risk. Okay? So, 2025 yan. Tapos, si Sir Ness, nagpatayo na ng second apartment niya. So, ito naman, ito pinarentahan niya ulit. Yung 3rd floor, yun yung kanyang bahay. So, doon na siya ngayon. Nasa lawag na siya. Sir Vince, dito sa Madrid, merong alumna na nagpatayo na rin ng apartment sa kanila. At sa katindahan. Si Pearl. Ayan. So, puntahan na natin yan. Yes, si Pearl. Kausapin natin si Pearl. Kausapin natin si Pearl ganyan. Kasi siya yung may experience siya. May ganyan. No? That's 41 yun, sir. Kaya siya ay emperador. Yan ang tawag namin, no? So, kasosyo siya, si Sir Liz, kasosyo siya. Yung sinasabi nga niya dun sa video ay, ang sabi niya sa video, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganito na maiipon ko siya. Tapos, ang bonus pa ng pakiramdam na yung pera ko pala na nasisave ko na hindi ko nagagamit dati ay nakakatulong pala sa mga programs sa SEDP, no? So papunta tayo dun sa kanegosyo, no? So ilan yung mga kasosyo members natin ngayon? 2,751. At may na-mobilize tayong 130 million pesos ngayon. No? So yan yung umiikot ngayon. So bakit social investors? Kasi we are not merely savers no? Bayanihan. So, meron tayong sharing ng risks and returns, no? Kasi, kunwari, nag-invest ka na nung pandemic? Member ka na nun? Nung pandemic, walang dividend yung mga yan. Nung pandemic. Kaya kami nga, nalugi din naman kami nung pandemic. Anong ihahati namin? Di ba? So, yun. Kaya gusto namin yung kasosyo dahil kung compared mo sa banks, nung nangutang kami sa bangko, nag-pandemic, walang hiya talagang magbabayad ka pa rin ng interest, same pa rin, ganyan. Diba? Nakakasama ng loob. Kaya sabi ko, kaya talagang yumayaman lang sila ng yumayaman. No? So, yun. So, kung gusto nyo maging kasosyo, ayan, picturean nyo na. Yan yung yan yung QR code. Yan ang pala yan. Bakit na yung lang din na? Oo nga, pero picturein nyo na rin para sure na lang sa cellphone nyo na. No? Ano, gawin nyo na mamaya. No? Sir, meron tayo dito ngayon na may Where's Remalin? Ha? Yung letter S. mayroon siyang Ano nga? apartment. Sino si Remali? Hindi pa nag-ooperate. Hindi pa, oo. Nag-usap na kami kanina. Nag-ooperate. Ang nag-ooperate pa lang ay yung
ready to lay. Ready to lay. Oo. Okay. Okay? Oh. So yung mga mobilized na investments, yan ngayon yung nilalagay natin for livelihood support ng mga members natin. Ano? So sila yung SEDPI, kanegosyo naman. Ano? Pero hindi natin sila tinatawag na mangungutang sa atin. Ang turing natin sa kanila ay business partners. Kaya ang sinasign nila sa atin ay hindi loan agreement, kundi joint venture agreement. No? Kasi, kunwari, pero punta ko din mamaya. No? So ito naman yung video ni Willie at saka ni Maricel. So ganyan yung mga tinutulungan natin usually, no? Pero ang ano nila sa akin, si Maricel kasi pag pumunta ako sa kanila, tuwang-tuwa siya na lumalaki yung utang niya sa akin. So nung una ko siya pinuntahan, 50,000 yung utang na. Hanggang sa lumaki, naging 150,000. Tapos sabi ko, talaga, sumasaya ka na lumalaki yung utang mo sa akin. Kasi sabi niya, kasi sayang din yun sir na lumalago yung negosyo ko. Nakita mo yung inventaryo ko, ang dami na, parang ganyan, no? So sabi ko, ayun, posible bang makalaya sa utang? Kasi sabi ko, anong mas gusto niyo? Maraming utang, maraming savings? Maraming savings. Yun nga, bakit tayo utang ang utang? Sabi ko, tutuluan kitang mag-save, Maricel. No? So, ito yung technique na ginagawa natin sa business natin. No? Hindi porke nagpapautang tayo ay gusto natin na, di ba gusto mo kasi, pag good payer yan, sana lakihan pa niya yung utang niya, no? Para lumaki din yung kita ko, ganyan. Sa atin hindi ganon, no? Uutang lang ng tama. Okay? So tinuturuan namin sila kung paano mangutang ng tama, no? So for example, itong si Maricel, nung cycle 14, ibig sabihin pang 14 times na yung utang sa amin, 150,000 yung kanyang loan, ano? Yung loan. So, ang babayaran niya yan ng 150,000 ng 6 months sa amin, every week siya nagbabayad ng 7,500. So, ang sabi ko, dagdagan natin yung 7,500 mo ng 500 pesos per week. Para yun ay savings mo, no? So, 8,000 yung ibayad mo sa amin. Okay? Okay. Tapos after niya mabayaran yung loan niya, meron ngayon siyang savings na buo sa amin na 12,000. So, ngayon, sabi ko, dun sa next na cycle, magkano yung kailangan mong loan? Sabi, kailangan ko pa rin ng 150 eh. So, may 150, kailangan, no? Withdrawin natin yung 12,000 mo, tapos ang hihiramin mo na lang sa amin ay 138,000. Diba? Para pababa. Kasi yun yung, yun yung magic ng savings eh, no? Okay. Tapos, so 6,900 na lang yung babayaran niya. Kasi 138,000 lang to eh. Every week yan. Pero, na-establish natin na kaya niyang magbayad ng 8,000. So sabi ko, instead na 500 lang isave mo, 1,100 na. 1,100 na, no? Pero 8,000 pa rin. Di ba? 8,000 pa rin yan eh. 6,900 plus 1,100, 8,000 pa rin yan. So, 1,100 times 24 weeks, mas marami na siya ngayong na-save. 26,400. Tapos, nung natapos ulit yun, sabi ko, magkano yung kailangan mo? 150,000 ulit, sir. Yan kailangan ko talaga. Yan talaga yung working capital ko. Okay, withdrawin natin yung 26,000. 27,000. Para 123,000 na lang yung hiramin mo sa amin. No? Kasi pag in-add mo, 149,400 na yan. Pwede 150,000 na yun. So, ganun yung sistema natin, no? Tapos yun, lumalaki yung savings. So, ang system natin, tinuturuan natin silang mag-save para hindi sila maging dependent sa utang. Pababa yung utang. Diba? Oh. So, isipin nyo, yung pera na sinisave ninyo sa amin, napupunta yan sa mga katulad ni Maricel. Pero hindi natin ginagawang gatasan sila Maricel. Tinuturuan natin sila kung paano mag-manage ng pera, paano
negosyo. Okay? So, ito na ngayon si Maricel. Oh, lumaki na siya. So, ito. Hindi nyo, ang mahina kasi yung sounds, no? Pero ito, ang kwento naman nito ay, so, 70,000 na lang yung loan na nakuha niya sa amin. Meron siyang sari-sari store, meron siyang Kopras, tapos, nakabili pa siya ng fish pan. Sabi nga niya, magic sir, kasi lumiit yung loan ko sa'yo, Dumami pa. Dumami pa yung business ko at nakabili pa ako ng fish pan. Diba? So, yun. Kasi talaga, savings Savings yung magpapayaman sa atin, hindi utang. Okay. Para tayong nagsisession ulit. Napaisip tuloy ako. So, yan. Tapos, ngayon, meron na siyang 6 na empleyado. May 6 na siya na empleyado. Okay? Oh, kaya kung gusto nyo maging kasosyo, ayan, ang ating viewer. Oh, bakit hindi? So, hindi members to same, no? Para yan. And then, bakit joint venture? Oh, ito yung ano natin, ito yung programa natin. We have what we call compassionate fee structure. Hindi actually tayo nagcha-charge ng interest, kundi service fee, no? Yung sina-charge natin. So, kunwari, si Maricel, no, kunwari, hiram ka ng 20,000 pesos. After, after 6 months, magiging 26,000 pesos, no? So, parang 6,000 pesos yung service fee niya. Okay? Pero, kung nagkaroon ng disaster, nagkasakit siya, namatayan siya, yung utang niya at saka yung service fee, yun na yun. Hindi na lumalaki. Kasi, pag na-disaster, usually, madedelay yan sa pagbabayad. Hindi na, di ba, yung dating 6 months, baka maging 1 year yan. Pero hindi na natin dinadagdagan ng interest, hindi na tayo nagpe-penalty sa kanila. Kasi ayaw kong ikayaman ang paghihirap ng iba. Amen. Yeah! Diba? So, ganun yung ginagawa natin on the ground. Okay? Kaya sana naman mag-member na kayo, di ba? Ayan. So yun yung program natin. Okay? So ilan na yung natutulungan natin ngayon? Nasa 21,000 na yung members natin, no? At saan tayo? No, nasaan tayo? Ito, no? So we have 18 branches, no, all over Mindanao. Okay? So yun. Tapos, aside from the livelihood support, alam na natin na mahihirap tong mga to. Parang ganun din sa inyo, di ba? Alam niyo nang mahihirap, alam niyo nang loko-loko yung yung kamag-anak nyo, yan pa rin yung hinire nyo, di ba? Alam niyo nang hindi marunong, hindi niyo pa binigyan ng training, ganyan. So, i-anticipate mo yun. So, kami, alam na namin na, naku, pag magkasakit, ma-disaster, mahihirapan tong mga to, no? Kaya, naglagay na tayo ng damayan program sa kanila, no? Ang social safety nets. So, ang first na social safety nets natin, partnership with the government. So, katulad ng si Knowledge Chat. Siyempre, sila yung kasama ko kahapon, kaya sila yung example. Kaya kung ikaw yung kasama ko kahapon, ikaw yung example ko. Yung business nila, yung SSS, kasi ang binabayaran nila ay 760 pesos per month, no? Pero pag sa amin yan, no, pinasok sa program namin, 160 pesos lang. So pwede yon, no? May partnership with SSS, may system tayo na ginagawa para mas mababa. Ganun din sa pag-ibig. Instead na 100 pesos, 20 pesos lang per month yung bill balance. Sir, like for example, member na kami na, member ako ng SS at saka pag-ibig. Pwede ba yung mag-shift ako na yun? Yes! Actually, yun yung service na ginagawa namin sa mga social investors, no? Pupwedeng, kasi dun sa sa system natin, meron dong wallet. Okay? So, pwede kang maglagay dun sa wallet mo, tapos ilalagay mo dun
saan pambayad ba to ng SSS, pambayad sa pag-ibig. Kami na yon. So kunwari, isang remittance ka na lang. Diba? Kunwari, mag-i-invest ka sa amin ng 10,000, magbabayad ka ng 2,000 para sa SSS, magbabayad ka ng 500 para sa pag-ibig MP2. So, ang papadala mo, 12,500. Sa isang account na lang, sa amin na yon. Tapos kami na ang Yes. Kasi nahirapan ako, sir, nung pag-uwi ko kasi pinagtahan ko lahat yan, SS naman. Tapos, ang haba pa ng Pila. Oo. Tapos, ang sabi na sa akin, ma'am, ay OFW ako, sir. So, may 6 months, kasi year, ako, magbabayad ako within 1 year. Tapos, OFW ako, ang kinuha ko is 1,300 per month. Yata. Tapos, sabi niya, hindi pwede ka naman kasi palta ka na lang ito na 6 months. So, hindi, sir, pero OFW ako eh. Hindi. So yung mga details na yan, mag-online session tayo para ayusin yung mga SSS ninyo. Kasi para maging katulad tayo ni Maura. May pension dito, may SSS pa. Diba? Okay. So yan. Okay. And then yung second na social safety net natin ay ito. May Damayan tayo na program. No? So yung Damayan program natin, may Damayan program tayo. Pag namatay yung member natin, may funeral benefit na sila, may fire benefit, may accident, may calamity, may medical assistance din, no? So ito na naman, may video na naman ako dyan para hindi nyo makita. Pero ito, nasunugan naman ito sa Zamboanga, no? So, ayan, ito yung sa Damayan natin, kahit sino po pwedeng pumasok, no? Hindi katulad sa insurance na ay, nandyan kayo sa mapanganib na lugar. Hindi na namin kayo i-cover ng insurance. So, covered pa rin sa insurance, no? Sila. Okay, so itong mga nasunugan, yung pinuntahan natin, so tinanong namin, may ayuda na ba galing sa gobyerno? Sabi namin pa daw. Kailan daw makukuha? So, tinanong ko, no? Sabi, matagal pa yan, sir. Madaming requirements. Kailangan ipakita. ID, Bureau of Fire, Certificate of Indigency, kung ano-ano pa, no? Pero sa SEDPI, may usok pa. Nandyan na, no? So, binibigay na namin, may relief operations na may kasama pang cash. May kasama pang cash. Ito, umiiyak siya kasi pasaway na member yan. No? Nagpa-pass due siya, no? Pero, binigay pa rin natin. No? Meron pa rin program, meron pa rin. Kaya siya, sabi niya, parang, ang naman na, umiyak talaga siya na parang kahit na nagpapasaway ako, binigyan ako ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, kaya ate, magpakabait ka na ha. Ganun yung, siguro tumatanda na talaga ako, no? Kasi ganun yung ko ngayon, ang ibang mga tao kasi, di ba, pag pasaway ganun, ay, aawayin pa, walang hiyakan. Eh, pag nag-away na kayo, wala na yun, tapos na ang relationship. So ako, ang sinasabi ko is to kill them with kindness. Di ba? So, nagpapasaway na, ako, sige, binigyan ko pa rin. Sa pagsasabi sa akin, paano kung lokohin ka ulit? Pagbabayaran na ngayon sa impyerno. Hindi na, di ba? Hindi ko kasalanan yun. Kasalanan nung nangloko sa akin. Diba? So, hindi ako titigil na gagawa ng kabutihan dahil lang may mga maraming masasama. Diba? Tama. Ayan. Okay? Ayan. Okay. Tapos, yung pangatlo natin na social safety net, ito yung pinaka-exciting. Gumagawa tayo ng pabahay sa kanila. So, di ba nga, kasi bakit sila mahirap? Eh, butas-butas yung bubong. So pag umuulan, natutuluan. Pag mainit, diretso sa araw, ganyan. So sila yung madaling magkasakit. Pag nilagyan mo ng bahay yan, tapos sila pa yung malapit sa mga ilog usually, o ilalayo natin sila sa ilog para maging maayos. No? So may socialized housing program tayo sa kanila. No? So from hazard-prone areas, meron tayong pabahay. Sa bahay, bakit na yan? Ay, sorry. Ito yung natin, no? 11 million pesos yung worth ng Damayan na pinamigay natin. Kasi kung may nagkasakit, 250 pesos yan per day. Binibigyan natin sila. Pag namatay, 50,000. Plus, sa Ilocano Lungon, coffin.
kasama na, no? Mga ganun. So 11 million yung naipamigay na. Imagine yun, actually tinotal ko yan. No, 1.59 million, tinotal ko yan. Nasa parang 37 million pesos. Ang yaman ko pa rin sana. 'Di ba? Pero mas masarap yung pakiramdam. Yes! Totoo yan! Pag pumupunta ako dun sa field, ako, parang siya, kulang na lang kainin ako sa kiss, ganyan. Okay, discuss. Diba? Ganun talaga. At saka, di ba sa Mindanao, sinasabi nila delikado, doon ay daming NPA dyan. Sir, binanawa ko. Yes! Binanawa ko sa school naman. Kaya nga sabi ko, wala naman akong ganyan. At saka sigurado ako, my members will take a bullet for me. Feel, ayun talaga yung pakiramdam po, no? Na, ano, kaya, feel, ano ako doon? Alpis na alpis. No? So meron tayong socialized housing sa sa kanila din. Ano? So mula sa ganitong mga bahay, yan. Yan na yung actual na bahay, no? Na pinatayo natin. So meron na tayong naka-move in na sila, no? Pero hindi tayo katulad nila bilyar. Na dikit-dikit, ganyan. Tapos, hindi. So, ganito yung model natin, no? So, may mga bahay na mga ganyan. Tapos, meron tayong kapartner na Organic Options, ang pangalan. Nag-distribute, namimili ng organic vegetables. So, kunwari, meron tayong nabili na 2 hectares, no? Yung 2,500 square meters doon, yun yung pabahay. Yung 17,500, organic farming pa rin yan. Pero ano yung gagawin? Sila yung magfa-farm doon, pero babayaran natin sila na para sila minimum wage earner. Para So, kasi sustainable yun eh. Magkakaroon sila ng income, may pagkain sila, makakabayad sila sa atin. So, ganun yung program. Tulungan lang. Diba? Sabi ko sa inyo baka 10 years from now, Rapisura, Senadora. Hindi. Ayoko. Di ba rin mo lang? Hindi. Sa'yo Okay. So yan, no? So yan yung social safety nets natin. So with this, we hope magkaroon na ng nano enterprise growth, no? Mabubunguti yung yung buhay nila. So nano enterprise yung focus natin. Mas maliit pa sa micro enterprise. Okay? At yun. Pagka ginawa natin yan, meron tayong social and financial dividend. Ang wish ko talaga, no, yung poor maging middle class, no? At syempre, para sa kanegosyo yan para sa mga kasosyo, magbigay ng maayos na market rate returns. Okay? So imagine nyo yung program natin sa pabahay. Pag mag-i-invest kayo doon, maayos yung return ninyo, nakakapagbigay pa ng pabahay para sa mga members natin. O nakakapagbigay ng kapital para sa business nila. Okay? So, yan yung program. Yan yung bago sa SEDFI. Diba? Ito ba yung next na punta ko after the pandemic? Yes. Parang, 5 taon din yun. So, 5 taon din yung Tagalog. So, maraming nangyari at marami kaming natutunan sa pandemic. So, yun. So, ang information kung kailangan yung puntahan. Bibigyan ko to. I-save ko sa images. Tapos, isi-send ko sa chat group natin yung Madrid Convincers. Kayo na bahala mag-send sa iba. Okay? Ayun. So, ito, ang minimum natin na investment or na savings ay 10,000 pesos. Kasi co-op to cooperative, no? May share capital na 1,000 at may membership fee na 100 pesos per year.
Okay. Pag umabot na ng 100,000 yung buo mong savings sa amin, yung membership fee nagiging 500 pesos na. So, yun. Okay? May mga gusto pang itanong. Kakain na ba? Kain muna tayo. Oo. So, habang kumakain, pwede naman ako makipag-chikahan. Yes. Pwede nga, sir, mag-group picture muna. Ay, pwede para ano? Before and after lunch. Ngayon na, Ate Joji, picture mo. Saan yung photo? Diyan na lang. Asan yung ano? Diyan na lang para dito na lang si Sir Vince.